Natutuwa nga ako, natutuwa nga ako kay nakakuha ako. Sa akin naman, laking bagay yun. Kasi parang wala yun, siguro hindi makapasok ng mga anak ko ngayon. Wala kami pambaon. Maliban sa pagiging benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps, nagtatrabaho rin si Jocelyn Ordanesa bilang street sweeper. Para may dagdag kita, nagbebenta rin siya ng mga merienda sa gilid ng kalsada. Gayunman, hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita, lalo't hindi regular ang pasada ng pedicab ng kanyang asawa. Kaya para kay Jocelyn, napapanahon ang pagtanggap niya ng 2,000 pesos na uplift cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Malaking tulong aniya ito bilang dagdag na suporta, lalo na sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Timing talagang na nagkaroon ako. Tatlo kasi yung nag-aaral. Isang grade 9, grade 6 at saka grade 3. Siyempre, araw-araw ng baon nila. Sa umaga pa lang, 500 na yung magastos. Umaga pa lang yan, sa kanila lang yan. Paano naman din kami naiwan? Minsan, kain na lang kami na walang ulam-ulam, masiguro na lang sila. Batay sa pinakahuling update ng DSWD, mahigit 1,400,000 4-piece household na ang nakatanggap ng tig 2,000 pisong dagdag ayuda sa ilalim ng AFLIP program sa unang araw ng implementasyon kahapon, habang nasa 55,000 household naman mula sa Group 2 ang nakatanggap na rin. Samantala sa Group 3 naman, magsisimula na ring i-credit ngayong linggo ang ayuda para sa mahigit 1.2 milyong benepisyaryo sa pamamagitan ng kanilang SSS disbursement accounts. Samantala, naglabas naman ng panibagong paalala ang DSWD para sa ikalawang grupo ng mga makatatanggap ng AFLIP assistance. Kabilang dito ang tinatayang nasa mahigit 2 milyong mahihirap at near poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa DSWD, manual munang ipamamahagi ang unang tig 2,000 pisong ayuda para sa bawat benepisyaryo ngayong Hulyo sa mga itatalagang payout sites. Pero simula sa Agosto hanggang Disyembre, diretso nang ide-deposito ang ayuda sa kanilang napiling land bank account o GCash account. Dahil dito, hinihikayat ng DSWD ang mga benepisyaryo na mag-download at mag-register sa eGov App PH. Kasi pag meron na po silang eGov App, mas mapapabilis at mas mapapadali yung verification process. Especially that i-enroll natin sila doon sa mga bangko, doon sa GCash or doon sa kanilang preferred electronic wallet. So, yung eGov App will facilitate the process. Ayon sa ahensya, hindi lamang pagpapamahagi ng AFLIP assistance ang kanilang tututukan. Sasailalim din ito sa monitoring at evaluation upang masuri kung nakatulong ba ang programa sa mga benepisyaryo at matukoy ang anumang kakulangan sa implementasyon. Sa pamamagitan nito, layo ng ahensya na matugunan ang mga isyong maaaring lumitaw habang ipinatutupad ang programa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.